Kami ang kabataang may kwento ng pananampalataya at pagtugon. Pagmamahal at paglilingkod. Ako po si Kuya Michael At ako si Ate Ali. at ito ang Servant Servant ni ni God God Podcast. Yan. So, good morning, good afternoon, good evening, or kung ano mang Kung anong oras nyo man ito pinapanood yes, at oo. pinapakinggan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating another episode ng Servant ni God Podcast. Meron Yan. naman tayong mga kwento na ibabahagi Oo. ngayong araw na ito. Medyo madami-dami na din yung episodes na ating naibahagi sa ating mga listeners. I'm so proud of us. Ay, oo. Work of God. Work of God. No, so kamusta kaya ang ating mga listeners o anong insights kaya nila, feelings sa kanilang mga nararamdaman for the past months? Kamusta kayo? Bakasyon, di ba? Bakasyon. Kamusta bakasyon nyo? Oo, I-comment nyo yan. oo, Papakinggan namin kayo, babasahin ang inyong mga kwento. dito sa ating comment section. Yes. Pero kung hindi naman kayo comfortable ay mag-comment or mag-share sa ating comment section, ay pwedeng-pwede kayong mag-send ng message sa ating Facebook page ng Parish Youth Ministry. So mamaya makikita nyo yung ating page. Okay? Yes. Ready ka na ba, Ate Ali? Ready na. Parang kala ko yung ano pa. Nag-pause pa. Nag-pause pa. So ngayon ay tutumbukin na natin kung ano bang pag-uusapan natin ngayong episode 9. At dahil sinabi mo yan, syempre meron akong question sa'yo. Question na naman. Ang buhay talaga ng isang tao ay punong-puno ng mga tanong. Dahil dyan, ayoko na. Ayoko na. Nag-quit. So, Sumuko. ito na nga, wala ka ng Oo. wala kang choice. Oo. Kailangan mong Sige. sagutin yung tanong ko. Sige, sige. Kung magbibigay ka ng bulaklak, Parang ayoko na. Hindi pala. Sige. Hindi pa tapos eh. Hindi pa teka lang, ito na. Kung magbibigay ka ng bulaklak, sino yung bibigyan mo? Okay. Ako kasi yung taong hindi ako kasi yung taong hindi mapagbigay ng mga gano'ng bagay. Siguro ay, napunta sa love language. So, more on quality time yung binibigay ko. Pero kung may pagbibigyan ako ng bulaklak at kung may binibigyan ako ng bulaklak, madalas ay siguro recently madalas na nagbibigay ako ng bulaklak sa vigil room sa ating Blessed Sacrament Chapel ng ating parokya. Anong binibigay mo? Sa pagita? Yung sampagita. Oo. Parang natutuwa din ako sa mga nagtitinda ng sampagita. And then, bilang pagtulong na din sa kanila at pagsuporta sa kanila, edi nakatulong na, nakapag-alay ka pa ng bulaklak kay Mama Mary. Nakapagdasal ka pa. So, 3 in 1. Wow. Ikaw, Ate Ali, Tama. kung may pagbibigyan ka, or kung may binibigyan ka, or kung may binigay ka na. Bakit parang may iba kang pinapahiwatig Kanino? sa mga... Gusto mo binabalik mo sa akin Oo. yung question ko sa'yo? Siguro, ako kasi, kung ikaw hindi ka yung type ng tao na gano'ng nagbibigay, ako naman hindi ako yung type ng tao na gustong nakaka-receive ng flowers. Parang, Ayaw mo ng flowers. Bakit? oo, hindi ko ma-explain na Anong gusto mo? kung kung yung reaction ko. Hindi ko kasi siya ma-explain bakit ayoko ng flowers. Pero kung nakikita niyo 'to, kung pinapanood niyo yung video, ganito yung reaction ko. Naki-cringe ako Really? sa flowers. So, kung may mare-receive man ako, at saka hindi rin ako yung type ng tao na Oo. bibili ng flowers para ibigay, gano'n. Recently or kung meron man mga time sa buhay ko na naka-receive ako ng flowers, pagkakauwi ko sa bahay, diretso siya sa altar. So, ang pinagbibigyan ko talaga ng flower ay altar. Yun, tas basta walang yung tao, wala akong pinagbibigyan. Pero yung matic talaga, pag-uwi ko ng bahay tas may dala akong flower, diretso yun sa altar. Walang question. Oh, diretso sa altar. Yung sa altar sa akin sa video room. So, parang parehas lang din siya. Thank you for sunshine. Saan galing Di yun? pala. Thank you for Yung kay sunshine. Miley Cyrus na, I can buy myself flowers. Ay, ano ngayon?
Bubukabulan, hindi naman, joke lang. Ayun. Corny. Sorry, sorry. Dahil usapang bulaklak. Eh, bakit Oo. ba natin pinag-usapan pala yung bulaklak? Oo. Bakit? Kasi, Bakit? ako yung nagtanong, 'di ba? Oo, ikaw nagtanong. Bakit ka ba nagbibigay ng bulaklak? Kasi ano bang month ngayon, 'di ba? May. May 'to ma-upload, eh, Yes, itong May. episode na 'to. And ano bang ginagawa natin kapag May? So, Flores de Mayo, nag-aalay tayo ng flowers kay Mama Alayan. Mary every day kapag month of May. Yes. And Bakit ba ambag nagbibigay ng naman. flowers kay Mama Mary? Ano, So, ano yung dahilan kung bakit tayo nagbibigay ng bulaklak? so ano, parang nagbibigay tayo ng flowers kay Mama Mary para mag-show ng gratitude, mag-show ng love, mag mag-pay respect, gano'n. So, parang ngayong month ng May then ay month of offering and expressing gratitude kay Mama Mary. And ayun, ayun wala akong masabi. So, Hmm, every May alam ng siguro halos lahat ng mga, ah, bata or elementary. So, mga panahon ng elementary siguro yung mga elementary students or ano bang basta yung mga bata, hmm. so lahat sila may childhood memory na, tungkol sa Flores de Mayo, 'yun. So, every May 'yan. Kung ikaw, tatanungin kita, anong memories mo ng Flores de Mayo? Sorry, inubo. So Flores de Mayo, una ko siyang na-experience sa Purok. So, sa aming Purok ay merong Flores de Mayo. Ah, ang alam ko ay, ang tawag namin dun hindi Flores de Mayo kundi Alayan. Okey, Mm. Alayan. Kasi nag-aalay nga ng Oo, flowers. gaya ng flowers. Ta's gabi-gabi siya. So, every May nung bata ako nag-aalay kami. Actually dalawa yung pinag-aalay, yung dalawang beses kami sa isang araw nag-aalay. Dahil yung bahay namin ay malapit lang din sa aming simbahan, tapos dun sa purok namin ay meron ding alayan. So, dun sa simbahan every 3 PM may Ah, alayan, dalawa, dalawa yung dalawa, sipag mo oo. naman. So, parang yung ano, dalawang purok kasi yun, yung sa'min purok 3 tapos yung katabi namin sentral. Do'n sa sentral, ang kanilang alayan sa mismong simbahan ginaganap. So, dahil nasa simbahan siya, siguro bakit di ko din alam kung bakit kami napapunta do'n sa simbahan, pero do'n kami sa purok. Pero every 3 PM minsan do'n kami, tapos pagdating ng gabi do'n naman kami sa Purok 3. Tapos meron nga kaming isang experience do'n nung kaming mga magkakapatid ay do'n kami kumukuha ng bulaklak do'n sa 3 PM. Kasi after ng alayan, iniiwan na yung bulaklak dun kay Mama Mary. Tapos sa gabi may alayan ulit, wala na kaming bulaklak. Eh, di kukuha kami dun, Uy, ang tapos yun na sama yung niyo. ipapakat. At least ang bigay kay Mama Mary pa din. Nawala naman yung isa. Pero si Mama Mary pa din naman yun. It's the thought that counts. Oo, yun. Yun ang ginagawa namin dati, nung alayan namin before. Oo. Ikaw, may ano ka ba? Anong kwentong alayan? Ako, sa'min ang tawag din ay alayan or tuklungan. Tuklungan. Tapos ano yon, every summer kasi sa mga lola ko ako nagbabakasyon. Tapos, eh, di kasama ko yung mga pinsan ko, ganyan. Tapos bata pa ako no'n. Ang natatandaan ko lang bakit ako sumasama sa alayan kasi may pagkain. Oo, 'yan isa sa mga pinakadahilan, oo. Daming Hindi naman natin pagkain. maitatanggi din talaga. Oo, tapos ano yun, nakakatawa kasi bata pa ako no'n. Tapos 'di ba ang tagal ng alayan kasi nagro-rosary tapos kumakanta. Nakakatulog ako. Kasi nung mga bata tayo maaga tayong matulog nun. Hindi, pagod ako kasi naglaro ako maghapon kasi summer. Sabagay. Ganyan, naglaro ako maghapon tapos sa gabi mag-aalayan, tulog ako sa chapel. Ta's nagigising na lang ako kasi nagbibigayan na ng Tapos pagkain. na. Magugulo na yung mga tao. Or minsan, nagigising ako ano, nasa bahay na ako. Oo. Buhat ako ni ate. Umabot ka sa point na yun, grabe. Buhat ako ni ate, si ate. Basta tanda ko nung bata ako, ang goal ko lang ay ano,
makakuha ng pagkain. Pagkain. Kuha ng pagkain. So, ano ba madalas ang ano, ang binibigay after? Madalas may sesto, parang everyday naka-sesto kami dun. Sesto, tinapay, Oo. sopas. Tapos depende pa yun kung sino yung kung gaano kayaman yung may ermana. Oo, depende sa ermana, oo. Tanda ko din dati, before pa mag-May, so may mga gumagala na diyan sa mga bahay-bahay na maglilista sila kung saan anong date mo or nung Oo, family niyo gustong maging ermana at ermano ng alayan. So, kayo yung magbibigay. So, isang way yun ng pang-attract sa mga families din na mag-join mm. sa alayan nila sa kanilang purok or dun sa Maging kanilang lugar. sponsor 'no? Oo, pagkain. Oo, minsan 'pag May ang birthday mo, dun mo nilalagay yung araw na ikaw ay mag-eermano, ermana, magpapakain bilang celebration na din ng iyong birthday. So, napakagandang ano nun, napakagandang pamamaraan ng pagse-celebrate ng Oo, parang birthday. inaano mo siya, parang i sine-celebrate mo siya with other people. Tapos Yes. sa chapel pa, for a cause, gano'n, may purpose. Ang ganda. And they are praying. So, Mm. kasama ka na din sa dasal nila bilang ikaw nga ay nagdiriwang ng iyong kaarawan. So, tapos alam mo ba, 'di ba sa nabanggit natin kanina, sa Alayan merong rosary, may mga Mm. dasal na ginagawa. Eh, nung bata tayo, parang wala tayong masyadong, knowledge about sa rosary or sa anuman dasal, pero ang alam lang natin, uma-attend tayo ng Alayan. So, para din sa akin noong ako'y bata pa, sobrang haba ng rosary. Oo. Na sobrang nagsisimula pa lang parang itutulog ko na lang Ako muna. din nakakatulog, eh. Parang gano'n. Nakakatulog nga ako, eh. Itutulog ko na lang muna para mamaya ikalimang misteryo na, yung mga gano'n. Tapos kapag mga matatanda yung Oo, nagro-rosary, ang ang bagal 'no, parang bagal, oo. ako na lang po para mabilis tayo Hindi matapos. naman po sa minamadali talaga ano, so yun ay mga Kuwentong bata. pagiging inosente ng isang bata, Oo. ayan, na hindi talaga maiiwasan. Especially nung mga bata tayo, hindi natin alam yung reason bakit tayo Oo, nag-aalay, hindi natin talaga alam. bakit natin ginagawa yun. Basta ako talaga, aminado ako, pumupunta lang talaga ako dahil sa pagkain. Dahil sa pagkain. Pero tanda ko din dati meron akong isang kapitbahay doon na siya din yung nag-invite sa akin before na sumali ng Legion of Mary. So, ako'y Hmm, naging part ng Legion of Mary, nung ako'y grade 6. Tapos siya yung nagdadasal ng rosary doon sa aming purok. So, ka-age ko lang din siya kaya ako'y hanga din sa kanya kung paano niya nasasaulo, saan niya natutunan. So, hindi ko alam na aabot din tayo sa point na parang matututunan din natin yung mag-grocery. mm. So, parang yung nagsimula sa wala masyadong idea about sa prayers or sa kung anong ginagawa, hanggang natutunan mo na ngayon kung ano bang ginagawa sa alay. So, parang pinapakita lang or realization lang na hindi masama na gawin yung mga bagay na hindi natin alam or Mm. wala tayong idea na parang, pinapunta ka sa isang ganito, pinagawa sa iyo yung ganitong bagay ng wala kang idea or kung ano man, hindi mo na gagawin. So, hindi magandang dahilan or dapat ay maging bukas dahil alam kong darating yung panahon na maiintindihan mo yung mga bagay na hindi mo maintindihan ng panahon na ito, Mm. yon. Tapos alam mo, realization din na parang although hindi natin alam kung ano yung real reason bakit natin ginagawa yun, it's a good practice na yung mga kabataan na i-involve sila sa ganitong ganitong bagay, yung sa mga ganitong Catholic practices. Kasi even though hindi sila aware sa kung ano ang real reason bakit natin ginagawa, bakit tayo nagpe-pay respect, bakit tayo nagbibigay ng gratitude. Unknowingly, nagagawa nila yon kahit hindi sila aware. 'Di ba? Nage-gets Oo. niyo ba? Oo, Ayun, parang nagagawa mo siya, nagdadasal ka ng kahit hindi mo alam yung reason, and then dadating yung time na maiintindihan mo bakit natin siya ginagawa. Yun, parang ang ganda lang na na-experience natin yun nung bata tayo na hindi natin alam yung reason. Parang ang inosente natin. Tapos ngayon, nare-realize natin, okay, ganito pala, kaya natin siya ginagawa before. Parang, ang ganda lang. tsaka yung mga bata kasi ngayon yung mga bata talaga very curious sila sa mundo. Tsaka nandun pala sila sa way ng pagdi-discover
ng mga bagay-bagay. So magandang habang bata pa lang sila ay nai-input na sa kanila yung mga ganitong Catholic practices para pagdating ng panahon hindi na bago para sa kanila, na Mm. parang na-introduce na sa kanila. So pagdating ng panahon, yun nga, mas maiintindihan nila, mas magiging malalim yung kanilang pagkakaunawa dun sa ginagawa nila before. Ayan. So naalala ko lang din yung ano, yung parang dun sa pinag-uusapan natin na hindi mo na nga alam yung hindi mo alam yung reason na ginagawa mo 'to, bakit ganito yung ginagawa mo, wala kang idea pero ginagawa mo. Oo. So, parang naalala ko din yung, siguro experience din or yung experience nga ng mga youth servant dito sa ating parish. So, or especially sa mga youth leaders or sa lahat ng mga ano, kabataan na naglilingkod sa simbahan na parang talagang dadating sa point na parang hindi mo na alam yung dahilan kung bakit mo pa ginagawa yung mga bagay na ito. So, parang katulad lang din nung ikaw ay bata, ma-attend ka ng alayan ng hindi mo alam yung ginagawa mo, pero ginagawa mo at Mm. natatapos mo yung alayan. Umaabot ka doon sa tapusan na sinasabi natin after ng ano, pagkatapos ng May 31 mga gano'n. So, dumadating nga sa ano, point na hindi mo na alam, walang dahilan, pero nandito ka pa din at ikaw ay nagpapatuloy na na gawin yung mga ginagawa dito kasi alam mo yun yung tama. Mm. At saka ma-incorporate mo din 'yun nung katulad nung bata tayo na katulad nung bata tayo na meron kang mga bagay na hindi talaga na maiintindihan sa ngayon and in the future maiintindihan mo yung reason bakit siya nangyari, bakit mo siya ginawa before. Na parang, okay ngayon naiintindihan natin yung ginawa natin nung bata tayo na hindi tayo aware. Dadating yung panahon na maiintindihan din natin yung ginagawa natin ngayon nang wala tayong reason. So, kailangan ng patience. Mm. So, kailangan ng patience. Kung nung ano, nung bata tayo ang kulang sa atin ay yung, deeper understanding, pero hindi pa masyadong binibigyang pansin yung gusto mo na agad makuha yung reason, ganyan-ganyan. So, mahaba ang pasensya ng mga bata, eh. Pero nung pagtanda mo na ay kapag mayro'n kang hindi alam, parang gusto mong alamin Oo, agad, gusto gusto mong ma-figure malaman out yung agad. sagot, Mm. ganyan. So, magandang maunawaan din ng mga kabataan na lahat ng mga naglilingkod ay nauunawaan kayo. So, pasensya. Oo. At saka speaking of understanding and patience, parang feeling ko itong Flores de Mayo, ano din siya, call din siya sa mga adult na patuloy na intindihin ng mga kabataan. Na patuloy na magpasensya sa mga kabataan at turuan sila Yes. ng tamang practice kasi hindi pa nga sila aware. Oo. Inosente pa sila sa mga ganitong bagay and tayo parang kung kaya naman natin na turuan sila kung ano yung dapat gawin, parang let us be patient na ituro sa kanila kung ano yung tamang gawin at, parang magbigay ng alam mo yun, magbigay ng panahon para sa mga kabataan na matuto kung ano yung dapat ginagawa sa simbahan. Tama, kasi kung nagtanim na dito sa bata ng buto para mag-grow, so siguro may nakatubo ng isang sibol o dalawang ano, sibol. So, sana tignan na lang yung good side na may mga tumutubo, may mga lumalago yung ano, naggo-grow yung tinanim na binhi sa isang taong ito. So, yun yung siguro yung puwedeng pagkuhanan ng pag-asa at ng dahilan para ipagpatuloy yung mga ginagawa kasi hindi naman nasasayang Mm. at walang nasasayang sa tuwing ginagawa ang mabuti at ang tama. So Ayan. napakaganda nun, oo. Tapos, ano ba, 'di ba kapag ano, nasa process tayo ng yung sa May, yung sa dulo, eh, yung tapusan talaga, Tapusan, eh, the best talaga yun, eh. tapusan, grabe celebration ito, Oo. celebration. Anong ginagawa 'pag tapusan? Sa inyo, anong ginagawa sa inyo? Sa amin na ginagawa pagtapusan, una na ako yung nagtanong, eh. Ay, sorry, sorry. Ano ba naman 'yan? Gusto mo ba ako muna? Hindi, ako na. Nahihiya naman ako. So, pagtapusan sa amin, ano, before magtapusan may mga meeting na nagaganap 'yan. So, may mga Uma-attend ka ba? hindi, nababalitaan ko lang at nakikita ko lang na overtime yung mga nagme-meeting kasi bukas yung ilaw, eh, gabi.
'yan. So, may nagmi-meeting sila, program, anong bibilhin nilang mga regalo, hahanap ng sponsors kasi merong mga, activities, may mga palaro na ginagawa dun sa amin maghapon. At meron silang mga regalo nga ibinibigay. Doon sa simbahan nung kami ay yung ina-attend-an namin na 3 PM, meron dong ano, everyday ng pag-aari ng bulaklak, pagandahan ng paggawa ng bulaklak. Hmm, Pagandahan. So, dati ang mga kinukuha pa nun ay mga yellow bell, santan, tapos gagawin mong ano, yung parang pangkasal, yung gano'n, yung bouquet. bouquet-bouquet na pa-ganyan. Tapos yung mga yellow bell, tutusukan mo ng tingting para kasi malambot yung ano, eh, yung parang ano ng tangkay ng ano, Stem, ng oo. stem ng yellow bells. Tutusukan mo siya ng ano, ng tingting para may maipantusok ka, para ma-build mo yung gusto mong shape dun sa yellow bell na Parang yun. nagfa-flower arrangement. Oo, flower arrangement talaga. Ang Oo, creative niyo naman. gano'n sa amin ta's may mga foam pa na Oo, ginagawa talaga. Tapos yung santan naman, meron 'di ba ang santan meron siyang kulay puti dun sa gitna, dun sa loob ng stem. oo. May tinatanggal na kulay puti tapos merong parang bula na kinakain. Nectar. Nectar oo, na matamis. Yun. Tapos minsan 'pag nakakuha ka ng santan ay ginagawa siyang bracelet, Oo. o ganyan. So, napunta tayo sa paggawa ng bulaklak. Hindi yun naalala ko lang ang ganda kasi ng experience nung maghahanap ka ng bulaklak sa Mm. tanghaling kainitan, tapos maggagawa kayo ng ano, ng, flower arrangement. So, grabe yung creativity, yung efforts, at yung willingness ng mga youth na na gawin yung mga bagay na ganito. So, yun nga namimili sila, everyday ng pinakamaganda, ng magagandang bulaklak na nililinis na nila kasi sa tapusan bibigyan nila ng regalo. May Okey. Kaya regalo. pala todo yung effort. Effort talaga, oo, may regalo. So, yun yung isa sa mga binibigyan na ng regalo. Tapos sa gabi, parang may mga contest-contest, gano'n. Pero hindi Hmm, nawawala yun sa gala, mm. 'yan. So, ikaw ano bang kuwento mong tapusan? Sa'min naman kung hindi ako nagkakamali, ang celebration ng tapusan ginagawa siya ng June. Sinasabay siya kasi Magkasunod pala, magkasunod. Akala ko parang medyo malayo, May, June, magkasunod. kasi Gusto mo yung nagbilang ako. okey, at least nagpe-pay attention. Oo. Sa'min ano, kasi yung fiesta dun sa barangay namin June. Tapos, ano, ise-celebrate nga yung tapusan ng June, isasabay siya sa fiesta para so Wow, hitting two birds with oo, one at stone. ano sa budget, yung alam mo Oo, yun, para isang tipid. budget na. Pag-isahin na natin 'yan. Oo. Tapos ano, yun may mga event, may program, may ano, may mga contest din. Pero kapag yung ano, yung sa gala ginagawa siya ng May 31 talaga. Oo. Na-experience ko yun, eh, yung yung magsagala. Oh, Yung tapos anong kuwentong sa gala mo? nung bata ako kasi ano, 'di ba, Reyna Elena ba 'yan? hoy naranasan kong mag-ano, maging flower. Yung bulaklak? Wow, ikaw yung bulaklak. Hindi, So, joke nandito na lang. po yung nawawalang Daisy. Nakasama sa Daisy 7. Huy! Ang luma naman ng decision. Ano, naranasan ko 'yan, yung sumagala. Bata ako nun. Ano, parang sa'min kasi basta may gown ka, go sumagala ka, ganyan. Rumampa ka diyan sa kalsada, gano'n. Tapos ano, tapos ay Kuwentuhan mo na muna naman kami tungkol dun sa gown wait mo. lang, Kasi ito na siyempre nga, ang hindi ko alam kung anong reyna yung ah, ginampanan ko. ah, Basta sumagala lang ako tapos naka-red ako na gown. wow! Tapos ano ko nun, nung bata kasi ako, naka-barber's cut ako palagi. Seryoso! Totoo? Oo, naka-barber's cut ako. I-imagine Picture reveal tayo sa comment. no. Bale naka-barber's cut ako tapos naka-red ako na gown, oh, 'di Ay, ba? Pak na grabe. pak ako, gandang-ganda ako sa sarili ko nun ta's ngayon nakita ko yung picture, nakakahiya. Bakit? Akala mo ikaw na yung pinakamaganda. Yung blush ko putok na putok, Ay, Diyos ko. grabe, namula. Oo, nakakahiya talaga parang pero ano, hindi, ano magandang experience siya Sinong kasi nag-makeup sa'yo? Yun ang tanong. wala tayong ini-name drop. Ano, basta pero maganda siyang experience kasi basta feeling ko talaga ang taas ng confidence ko nung bata ako nun. Oo. Pero nung nakita ko talaga yung picture ngayon, ay grabe talaga. In-admire ko yung kabataan ko. Yun yung mga mahalagang
na nakakatuwa ding balikan ng mga Oo. moments ng mga kabataan pa. Ikaw na sumagala ka ba? Naranasan mo Hindi, sumagala? ay Bakit? hindi ako na gano'n, parang ano lang, tamang nasa Introvert tabi ka? lang. Oo, tahimik kami nung bata. Pero tanda ko before yun nga may mga prosesyon siyang nagaganap. Pero ako'y na-confuse din ako nun kasi 'di ba may prosesyon ng Holy Week, ta's may prosesyon ng May 31 para sa tapusan sa gala. So Natutuwa ako. nagtataka ako, sabi ko bakit ano, ba't hindi nakatapak? Yung gano'n, Ba't may procession ba't ulit? may prosesyon tapos hindi nakatapak? Kasi yung Holy Week nating prosesyon ay nakatapak 'di ba? Mm. Ba't hindi nakatapak? Yun, kaya sa akala ko Tas mga parehas lang naka-gown. sila, ta's mga naka-gown, ano ba 'yan? Yun pala magkaiba pala yun. Oo. So, pero yun uma-attend pa din. Yun, nakikiprosesyon pa Basta din. nandun ako, gano'n. Masaya, eh, daming mga bata din, Oo. yun. So, ang kinaibahan lang ng ngayon, yung panahon ngayon, meron na tayong idea or alam na natin yung sa Alayan, every May, Flores de Mayo, ganyan-ganyan. Pero hindi na tayo na-e-expose or ako, personally, hindi na ako nakaka-attend Mm. ng mga alayan, ganyan. Kasi feeling ko sobrang tanda ko na para umattend ng alayan, Oh, 'yun. pero 'di ba wala namang age limit ang pag-aano, Y pag-attend yes. sa Flores de Mayo? Oo, kasi nag-start tayo ng mga bata. Mm. Pero nagkaroon tayo ng thinking na ito ay para sa mga bata, ganyan-ganyan. Pero Mm. ito, napakagandang ibahagi natin dito sa podcast na ito, yung idea na ang alayan ng Flores de Mayo ay hindi lamang sa mga bata at sa matanda. So ito ay para sa lahat, nanay, tatay, binata, dalaga. Kasi ito ay pag-aalay ng bulaklak kay Maria, Mm. pagpapakita ng pagmamahal. Oo, kasi yun naman talaga yung ano, yun naman talaga yung purpose ng Yes. Alayan, yung pagbibigay ng pag-aalay kay Maria. And Oo. hindi siya pag-aalay ng mga bata kay Maria, pag-aalay ng mga matatanda kay Maria. Parang lahat tayo, we are capable of giving love to Mama Mary. And dun yung katotohanan na kaya mga kabataan madalas yung mga bata, yung madalas yung mga pinapa-attend dun sa alayan para keep Mm. yung tradition, Maipasa. maipasa yung tradition. So, na-invite mo yung bata, tapos pagtanda mo naman nagbinata, nagdalaga, ay naputol. So, mahalagang, ah, mai mai-insert or mai-input pa din natin sa sarili natin yung idea na parang hindi natin na-keep yung tradition kapag hindi na Mm. tayo uma-attend ng alayan. So, parang naputol siya. Pero magandang wake-up call din siguro sa ating lahat na 'wag mahihiya. Kumuha na kayo ng mga bulaklak. Kumuha kayo ng bulaklak, At oo, ialay at natin. ialay natin. 'Wag kayong mahihiya kahit na may mga bata, may matanda. So, Mama Mary is for everyone. She is our Mm. mother. At, we are doing this, because of her love na pinasa sa atin, because we feel that we are loved by our, Mother Mary. So, we are going to, give her flowers. Sabi nga 'di ba, sa Alayan nagro-rosary tayo. So, yung rosary ay sabi nila 'pag nagdadasal ka ng rosary, you're offering roses to Mama Mm. Mary. Kaya sabi ni Kuya Louie yun daw ay kaya daw, ah rosary, yung tawag dun ay rose-ary. Rose-ary. So, Rose-ari. rose-ary. Yung rose-ary, yeah. So, every Hail Mary, yun ay rose na inaalay mo kay Mama Mary. And, Mm. siguro, while praying the rosary, nakangiti si Mama Mary. Hindi lamang sa mga bata, kundi sa lahat ng mga kaluluwa na nakakasama natin, na naisasama natin dun sa dasal ng Mm. pagrorosaryo na yun. So it is not for Mama Mary only, it is for everyone, for every soul. Para tayo ma-save and para maging motivated and inspired at saka napupuno ng holiness yung ating everyday life. Kasi everyday yung alayan. Oo, tama. Isang isang buwang pag-aalay kay Oo. Maria. Grabing commitment din nun, ano. So Mm. magandang practice na yung ma-practice yung iyong commitment. So, paano? Tara na dun, mag-aalay tayo ng So, bulaklak. diyan lang muna kayo, mag-aaral lang kami ng bulaklak kasi we felt the
burning passion. Jinx! Wow! It is the work of God. So, ang one word natin ay Passion. passion. Oh, so passion. Yun yung one word namin. So, explain pa ba namin? So, this is it. This is our passion. The source of our passion is God Himself, Mama Mary, and Jesus. The Holy Family. The Holy Family, yes. So, always be a good example and to uphold and to keep the tradition. Uh-uh. To keep the tradition. And pass it forward. Pass it forward. Tsaka turuan yung mga bata na magdasal ng rosary. Mm-mm. So, napaka-importante nun. Parang yung rosary ay gawin daw na ano ba yun? Gawing ah, way of life araw-araw. Mm-mm. So, in relations with the relationship sa ating Mama Mary, para din mapalapit tayo kay Jesus. Laging in connection. So, That passion. concludes our podcast. Yes, passion. So, siguro question for you, everyone. Saan ka, anong, anong passion mo? Saan ka dadalhin ng iyong passion? At anong kaya mong i-sacrifice for your passion? At yung malalim na pagmamahal sa ating simbahan. Siguro kung mag-iiwan ako ng question, ah, kanino mo iaalay ang bulaklak mo? Wow. Natahimik. Natahimik kasi napaisip din. Kasi kahit naitanong na kanina. So, nagsimula doon at nagtapos doon. And that concludes our podcast. Ayan. Wow. Thank you for listening. Salamat kung kayo nakaabot dito. Ano? And here. Oo. At hindi natin kakalimutan, no? Ayun nga, salamat nga sa inyong pakikinig sa ating podcast. Masyadong nadala yung ating espiritu. Masyadong nag-enjoy sa Masyadong episode. nag-enjoy sa episode dahil sa passion na yan. So, wait lang pala. Ano? Sana napapansin nyo na dalawa yung mic namin ngayon. Ay, oo. Hindi namin nasabi kanina eh. Kasi nga. So, kung napapansin nyo, meron kaming dalawang microphone dito. So, ito ay gusto natin pasalamatan din. Yung mga passionate at saka dedicated nating mga kasama sa youth ministry. Mm-mm. Maraming salamat sa mga nag-sponsor ng ating mic and lights. Yes. Maraming salamat. Thank you so much po sa inyo. Napakalaking bagay ng suporta na inyo pong ibinibigay sa mga kabataan. At syempre, aside from donations, we are also requesting for your prayers sa lahat ng ating mga kabataan na nasa simbahan at wala pa sa simbahan. Dahil, Mga kasama sa bilog at nasa labas ng bilog. yes, napaka-importante na mahikayat natin silang lahat na makilala ang Diyos, na makilala si Mama Mary, at yung i-input sa kanilang buhay yung pagdadasal. Mm-mm. Ng pagdadasal. From your heart to ours. Wow! At yun, maraming salamat sa pakikinig sa ating podcast na ito. At dito po sa aming parokya ni San Sebastian, kung gusto niyo ma-experience din ang aming kwentong Servant ni God, our doors, the Parish Youth Ministry of San Sebastian Cathedral, are very open for you and be part of our spiritual family. Kung meron kayong mga kwento or gustong i-share na experiences of being a youth servant ni Lord, you can comment here sa comment section and inspire our fellow kabataan. Yes, and again, we would like to send our gratitude sa mga nag-sponsor ng ating equipment for our podcast. Itong ating nakikitang dalawang microphone na to and the lights. So, hello and thank you Ate Kath Ayuban and Ate Nika Solomon and Ate Kat Silva. So, maraming salamat po sa inyong pagmamahal sa mga kabataan. So, ito ay napakalaking bahagi para sa evangelization natin na ginagawa na paglilingkod dito sa atin. At sa mga gusto pang
magpatid ng kanilang donation or sponsorship para mapaganda pa ang ating podcast at makatulong sa mga future projects naming mga kabataan. Naka-flash ang ating GCash number at QR code dito sa screen. So, ngayon pa lamang ay kami nagpapasalamat na sa inyo at asahan nyo din na pinagdadasal namin kayo at pagdasal rin po kami. Ayan. Maraming salamat po. And that concludes our podcast. You can stream this podcast on Spotify, Servant ni God Podcast, on YouTube, PYM San Sebastian Cathedral, and Facebook page, Parish Youth Ministry San Sebastian Cathedral Lipa. Follow us on our social media platforms and never miss an episode. Ako po si Kuya Michael. At ako si Ate Ali. At ito, ang Servant ni God Podcast.